Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Pambobomba ng tubig ng China sa bangka ng Pilipinas sa May Ayungin Shoal, naulit na naman. Pinalagyan niya ng Pilipinas pero may buwelta rin ng China. Vice President Sara Duterte may inamin sa pinagdaraanan ng kanilang pamilya sa gitna ng issue sa confidential funds. Our family is going through a rough patch right now. Spamming hub sa Malate, Maynila naman ay araw-araw nagpapadala ng milyong-milyong text scam ni-raid ng NBI. Nakaambang bawas presyo sa ilang produktong petrolyo, halos 3 piso. Magtutuloy-tuloy raw yan hanggang matapos ang taon. Naninilaw na tubig ng Maynila, inireklamo ng mga customer. Delikado ba yan sa kalusugan? Condo unit sa Cebu City na bistong pinagtataniman pala ng marijuana. Isang Amerikano arestado. Sa Frontline News Abroad, Israel pumayag sa 4 na oras na tigil bakbakan sa Gaza pero wala pa ring ceasefire. At ang pasilip sa inaabangang live-action remake ng Avatar, The Last Airbender. Always remember who you are. BRP Sindangan 4407. Conducting local routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Binugahan na naman ang tubig ng China ang bangka ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pinalibutan at hinarangan din ang ilan nating barko. Sa kabila ng pangaharas na yan, nanindigan ng China na Pilipinas pa raw ang may kasalanan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ang pambobobang ito ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas noong August 5 ngayong taon, naulit na naman kaninang umaga sa gitna ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Wala pang inilalabas na video ang Philippine Coast Guard ng aktual na pag-water cannon ng China. Pero base sa impormasyon mula sa ating National Task Force for the West Philippine Sea, ang China Coast Guard vessel o CCG-5203 ang nambuga ng tubig sa Philippine Supply Vessel na ML Kalayaan. Yan din ang vessel ng China na nambangga noong October 22 sa bangka ng Pilipinas sa Unaiza May 2 na hindi noon natuloy sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ayon sa Philippine authorities, ang likuran lang ng ML Kalayaan ang binugahan ng tubig ng China pero nabigo itong baguhin ng direksyon ng ating bangka. Bukod sa pambobomba ng tubig, hinaras din ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels ang ating mga barko. Pinalibutan at tila kinorner. Delikadong pagmaniobra rin daw ang ginawa ng China. Pero hindi ito lahat umubra dahil nakalusot pa rin ang 2 bangka at naihatid ang supply. Kinundana ng National Task Force for the West Philippine Sea ang insidente. Lehitimo raw ang naturang operasyon at nalagay sa panganib ang buhay ng mga kasama sa misyon dahil sa ginawa ng China. Pero ayon naman sa tagapagsalita ng China Coast Guard, iligal ang panghihimasok ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Reef dahil hindi humingi ng permiso ang Pilipinas sa China. Binundutan din daw nila ang mga barko ng Pilipinas pero pinalusot din kalaunan alang-alang sa tinawag nilang special arrangements sa paghahatid ng supply. Dahil sa pinakabagong insidente kanina, nagpadala na ulit ng diplomatic protest ng DFA laban sa Beijing. Sumutotal, ito na ang ika-126 na diplomatic protest na inihain ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Para naman kay Senator Francis Tolentino, walang pinagkaiba sa mga pirata ang inaasal ng China. Nilalagay raw kasi nito sa alanganin ng seguridad at estabilidad sa rehiyon. Tinawag namang abuser at gaslighter ni Senator Risa Ontiveros ang China. Pinagmumukha raw nitong Pilipinas pang nangihimasok kahit sila ang nasa ating teritoryo. Kaya mas mainam daw na pagtuunan din ng pansin ang modernisasyon ng Philippine Navy at Coast Guard para hindi raw tayo basta-basta binabraso ng China sa Ayungin Shoal. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5.
Sinalakay ng mga otoridad ang isang hub sa Malate, Maynila na sangkot umano sa mga text scam. Nakumpiska riyan ang mga makina na kaya raw magpadala ng milyong-milyong scam messages kada araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Higit 100,000 SIM cards, mga computer at text blast machines. Yan ang tumambad ng salakayin ng National Bureau of Investigation, ang isang condo unit na ito sa Malate, Maynila. Nagsisilbi umanong spamming hub ang lugar na nadiskubre sa tulong ng isang informant. 13 Pinoy at isang Malaysian na empleyado ang inaresto at hawak na ngayon ng NBI. Ito yung modem na ginagamit sa pagpapadala ng spam messages. Sa isang text blast machine, may 32 SIMs at ayon sa National Bureau of Investigation, nasa 1 milyong spam messages ang kayang i-generate ng kwartong ito kada araw. Ayon sa NBI, kapag pinindot ang link sa spam message at naingganyong gumawa ng account sa online gambling site, saka papasok ang scamming. Mag-register ka at mag-input ka ng bank details mo doon. Kasi for you to play, you have to input all your information. Pwede na nilang i-manipulate yung account mo eh. Target din ng site na patayain ang mga biktima hanggang maubos ang kanilang pera. Isa pang modus ang nabistong ginagawa sa ni-raid na hub. Bumibili sila ng mga fully verified e-wallet at kapag may kumagat, gagamitin nila ang mga account na ito para umutang ng malaki na ang magbabayad ay ang nakapangalan sa e-wallet. Depensa ng ilang inaresto, di nila alam na illegal pala ang hub. Ang pagkakaalam ko lang po kasi sir is isi-set lang po yung link tapos maglalaro lang po yung player. Pagbigay po ng card, yun lang po yung ilalagay po namin sa mga box dyan. Bali yun lang po yung trabaho po namin. Sila na, bahala na po yung mga sa group, yung mga iba po mag-process doon. Ipagbibigay alam ng NBI ang modus na ito sa mga telecommunications. Paniwala ng ahensya, malaking sindikato ang nagpapatakbo ng spamming hub. Inaalam na kung sino ang kanilang leader. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Halos 60 pamilya ang wala ngayong tirahan dahil sa sunog sa San Andres Bukid sa Maynila. Nagbabalik si Dave Abuel. Nagngangalit na apoy ang gumising sa maraming residente ng San Andres Bukid sa Maynila pasado alas 5 kaninang umaga. Wala nang nagawa ang ilan sa kanila kundi tumingin habang unti-unting nilalamon ng apoy ang kanilang mga bahay. Malaki na talaga apoy. Una, usok-usok lang. Bigla lang bumulwak. Kanya-kanyang salba ng gamit ang ilang residente. Gaya na lang ni Cecil Yumol, nakapasok na raw siya ng trabaho pero umuwi siya nang mabalitaan ng sunog. Paano yung mga nasa 5 bahay na lang po malapit? Kaya nga magsasalba lang kami ng ibang gamit namin. Inilagay na niya sa mga kumot ang mga damit, mahalagang dokumento at gamit sa eskwela ng mga anak para mas madaling bitbitin. Dumating ang mga bumbero kalaunan pero nahirapan sila sa pag-apula. Kung nakikita po natin kanina sir, ang liliit po talaga ng mga lugar at saka po yung involved po sir is mga light materials po. Kaya medyo natagalan po yung ating mga bumbero para apulahin po ito. Nagpasapasahan na ng timba ang ilang residente para tumulong. Tumagal ng higit 2 oras ang sunog bago naapula ang apoy. Nasa 15 bahay ang natupok habang nasa 58 pamilya ang naapektuhan. Higit kumulang 100,000 piso naman ang kabuuang pinsala. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Naninilaw ang tubig na lumalabas sa gripo ng ilang customer ng Maynilad sa Metro Manila at Cavite. Pangamba ng ilan, baka delikado na yan sa kalusugan. May tiniyak naman ang Maynilad. Nasa frontline na balitang yan, si Shaila Francisco. Kulay dilaw po ang nalalabas ng tubig. Makalawang, grabe ang kalawang. Manilaw-nilaw na tubig na animoy may kalawang. Yan ang bumungad kay Robert ng Malabon nang buksan niya ang kanilang gripo kahapon. Bakit anya ang dumi ng tubig? Yan din ang pinagtataka ng mga taga-Quiapo, Maynila at hanggang kaninang umaga. Medyo madilaw pa rin ang tubig sa Tondo. Panay reklamo tuloy ang ilang residente buhat kahapon. Madilaw na madilaw, parang ihi. Maghapon wala akong nakuhang inumin. Wala, yung natitira kong 1 galon na lang, tinipid ko na lang yun. May iba namang takot sa epekto ng tubig. Duda pa kami kasi kaya hindi ko pa mapainom. Malaking perwisyo po kasi unang-una nagtai yung bali 3 apo ko, yung baka lalong lahat na kami rito magkasakit na.
Bukod sa Malabon at Maynila, nanilaw din ang tubig sa Caloocan, Pasay, Valenzuela at Cavite. Paliwanag ng Maynila, hindi kalawang ang sanhi ng paninilaw ng tubig. Dulot daw yan ng mineral na manganese. Kinukumpuni kasi ang Angat Hydroelectric Power Plant, kaya sa mas malalim na bahagi muna ng Angat Dam kumukuha ng tubig, kung saan mataas ang level ng manganese. Pag mas malalim, syempre, mas maraming deposit yon ng mga minerals dun sa dami. Part ng proseso namin ay nagdo-dose kami ng tinatawag na chlorine. Ito yung disinfectant para masigurong napapatay yung mga bacteria dun sa ating tubig. And itong chlorine kasi, pag nag-mix or nag-react dun sa certain level ng manganese sa tubig, yun yung nag-start mag-discolor. Pangamba ng ilang residente, baka naman delikado sa kalusugan ng dilaw na tubig. Giit ng Maynilad, wala naman dapat banta sa kalusugan itong madilaw na tubig, lalo't pasok pa rin ang kalidad nito sa Philippine National Standards for Drinking Water. Pero para makasiguro at lalo na kung hindi komportable naman ang mga consumers, pwedeng limitahan na lang ang gamit nito sa pag-flush ng inodoro o paglilinis ng kagamitan sa bahay. Minamadali naman na ng Maynilad ang pagresolba sa ilang pang may problema sa tubig. Pinaiimbestigahan na rin ito ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Nakaranas na rin kasi ng parehong issue ang Manila Water nitong Miyerkules. As long as they fix this within 3 days, they will not have any financial penalties. But that does not mean na wala po tayong magagawa. Sabi pa ng MWSS, maaaring magreklamo ang consumer sakaling maapektuhan ang kanilang mga buwan ng water bill. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Big time rollback sa petrolyo ang posibleng sumalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Posible pa raw yang magtuloy-tuloy hanggang sa katapusan ng taon. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Bahagyang ginhawa ang hatid sa mga motorista ng big-time rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, 2 pesos and 40 centavos hanggang 2 pesos and 70 centavos ang posibleng rollback sa per litro ng diesel, 60 hanggang 80 centavos naman sa gasolina, at halos 2 pesos sa kerosene. Kapag natuloy, ito na ang ikatlong sunod na linggo ng rollback sa kerosene at diesel, at pangalawa sa gasolina. Ang jeepney driver na si Carlos, natuwa sa nakaambang tapya singil. Dagdag gastos din aniya sa petrolyo ang kabi-kabilang traffic ngayong magpapasko. Maganda pa siguro kung ganun. Bakit po? Medyo makabawi-bawi man lang. Pero ang ilang tsuper, hindi kontento sa rollback lang. Gaya na lang ni Ramil na mas gustong pagbigyan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang hiling na 5 pisong dagdag pasahe sa jeep ng ilang transport group. Oo, di naman permanent. Kung may dagdag, di mas malaking bagay din yon sa amin. Kasi may, konti lang kinikita namin sa taas ng diesel eh. Sa Martes nakatakdang dinggin ng LTFRB ang fair hike petition. Pero habang wala pang desisyon dyan, sabi ng DOE, makakahinga kahit papaano ang mga motorista. Mukhang magtutuloy-tuloy raw kasi ang pagbaba ng presyo ng petrolyo hanggang sa Enero 2024. This is a reverse of the situation, no? Kaya talagang mukhang tutuloy-tuloy na itong pagbaba unless meron na namang gawin, unless may gagawin na namang pronouncement itong OPEC kung ano-ano namang cut ang gagawin. At kung lumala ang tension. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Bumangga ang isang van sa bakod ng EDSA Shaw southbound sa Mandaluyong kanina madaling araw. Wasak ang harapan ng van sa lakas ng pagkakabangga. Nakaligtas ang driver na si Richard Sanchez. Wala namang ibang sakay ang van. Aminado si Sanchez na nakaidlip siya habang nagmamaneho. Agad namang inalis ng MMDA ang van sa lugar para hindi na magdulot ng traffic. Arestado ang ikawalo sa most wanted list ng Mandaluyong. Lunes nang isilbi ng Mandaluyong Police kay Jericho Loriano ang warrant of arrest. Wanted siya sa panggagahasa ng isang babae na nakilala lang niya sa social media. Hulyo na mangyari ang pangahalay sa Barangay Addition Hills. Labas-masok din ang suspect sa kulungan dahil sa magkakahiwalay na insidente ng pagnanakaw. Todo tanggi naman si Loriano sa mga parata. Nagulat ang ilang senador sa mga nakita nila nang inspeksyonin ang niraid na Pogo Hub sa Pasay. At kasabay niyan, ginisa ang PAGCOR kung paano nakalusot sa kanila ang pasilidad ng prostitusyon din at may torture chamber pa.
Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Mismong mga senador na ang personal na nag-inspeksyon sa Pogo Hub ng Smart Web Technology sa Pasay na sinalakay ng mga operatiba noong nakaraang buwan. Sa paglilibot na Senator Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian sa Pogo Hub, isa-isang pinakita sa kanila ang mga istruktura sa loob. Gaya ng mga kwarto ng spa, pharmacy, KTV bar at ang sinasabing aquarium na ginagamit sa prostitusyon sa loob ng Pogo. Pinasok din nila ang nadiskubreng torture chamber kung saan pinahihirapan umano ang mga hindi nakakakwota sa love scam. Gaya niyo po, na-shock din ako sa nakita nating torture chamber. Walang ilaw, walang pagkain, pasa-pasa, at bugbog-bugbog ang sinapit ng mga biktima. Matapos ang inspeksyon sa loob na rin mismo ng Pogo Hub, ginawa ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Dahil hindi makapaniwala sa mga nakita sa loob ng Pogo Hub, ginisa ni Senator Gatchalian ang mga opisyal ng PAGCOR. Tingin niya, hindi ginagawa ng ahensya ang mga mandatong regular na inspeksyonin ng mga Pogo Hub. We inspected this. Hindi nyo nakita yung massage parlor and aquarium? Kasi sir, parang ano lang siya sa secret door, may secret door sir, tapos nakalock yan sa Classic loob. inspection naman ginagawa ninyo. I mean, kitang-kita na. Kitang-kita no, massage parlor. Kung makita niyo sa yung entry, parang ano lang siya, parang it's a May aquarium. Giit ng PAGCOR, limitado lang ang mandato nila sa pagbabantay sa mga Pogo. Kaya madalas daw sila nagpapasaklolo sa Department of Justice at sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa ganitong mga operasyon. Because this is, in my opinion, this is a failure of regulation. If we are just doing our jobs properly, regulating, hindi mangyayari lahat po ito eh. The problem is sir, wala kaming enforcement, we don't have the police power sir. Kaya nagre-rely kami sa PAOK sir, sa DOJ palagi. Bukod sa prostitution din, isa pa sa ikinababahala ng mga senador ang sandamakmak na government ID na nakumpiska sa isa pang Pogo Hub na sinalaki noong Agosto. Tanong tuloy ni Hontiveros, paano nakakalusot at nai-issuehan ng ganitong government ID ang mga dayuhan? Kung may dayuhan na dahil nakakuha ng ganitong mga ID, pati ng citizenship natin, ay pwedeng magkunwaring may loyalty sa Pilipinas, pero ibang national interest pala ang isusulong, malinaw na banta sa national security natin. Dahil sa kaliwat ka ng problema sa Pogo, nagkasundo sina Hontiveros at Gatchalian na parehong irerekomenda sa kani-kanilang komite sa Senado ang permanenteng pagpapasara sa mga Pogo. Hindi raw malaking kawalan sa bansa ang mga Pogo dahil kung tutuusin, may utang pa raw silang buwis sa gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Susunod, babaeng estudyante, sinaktan ng lalaki niyang kaklase sa Mandawi City. Nauwi pa sa sapakan. Ilang government vehicles tinikitan dahil dumaraan sa EDSA busway kahit hindi naman emergency ang pupuntahan. At Korean Oppa na si Lee Jin-ho, ready nang magpakilig sa Pinoy fans. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nahuli ng MMDA na dumaraan sa EDSA busway ang mga government vehicle na hindi naman rumeresponde sa emergency. Ang mga palusot nila hindi bumenta. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sunod-sunod ang mga motorsiklo at sasakyang pinapara ng mga traffic enforcer sa bahaging ito ng EDSA busway sa Cubao kaninang alas 6 ng umaga. Ang delivery rider na ito, hinabol pa ng mga enforcer matapos tumakas. Anong iniisip nyo na tatakbuhan nyo kami? Ganyan ba tayo, Miss? Agad kinuha ang lisensya ng rider at tinikitan. Dalang-dalang din ng pressure, sir. Mali po kasi. Pero bukod sa mga motorsiklo, kapansin-pansin na maraming government vehicles ang nahuli. Ang penalty po nito, 1,000. Sa Monday, tatas po penalty nito, kaya iwasan niyo po dumaan ng backday. 5,000 na po. Naka-government po kayo, sir? Opo. Sinubukan pa niya makiusap na kung pwedeng warning lang ang pagkakahuli sa kanya. Hindi po, wala pong warning, sir. Ticket po, issue ko po ng ticket, sir. Tinanong naman siya kung bakit pilit pa rin siyang dumaan sa busway kahit bawal. Emergency lang. Magsusundo kay
kay boss. Pwede lang dumaan sa busway ang city buses, ambulansya at government vehicles na rumeresponde sa emergency. Ang natikitan kanina, 42 sasakyan. Kabilang ang 9 na sasakyan ng gobyerno. Ayon kay MMDA New Task Force Special Operations Unit Chief Bong Nebriha, pasilip ito sa mas matinding hulihan simula sa Lunes, kung saan mas mataas na ang multa sa mga pasaway. Ito para masanay na yung mga kababayan natin na unang-una bawal dumaan sa busway. And secondly, sinasabihan na namin sila na by Monday, iba na yung penalty. Mas mataas na. Mula 1,000 piso, mahiging 5,000 piso na agad ang multa para sa first offense. 10,000 pesos naman at 1 buwang suspension ng driver's license. Sa second offense, may kasama pa yung mandatory seminar. Para sa ikatlong offense, 20,000 pesos at 1 taong suspension ng lisensya ang parusa, habang 30,000 pesos naman at babawi ng lisensya kapag inulit pa sa ika-4 na beses. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Apat na oras kada araw. Ganyan lang daw ang tigil putukan na kayang ibigay ng Israel laban sa militanteng grupong Hamas. Lumalawak na rin ang gyera na umabot hanggang sa bansang Yemen. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsala. Palapit na ng palapit ang bakbakan ng militanteng grupong Hamas at mga sundalo ng Israel sa pinakamalaking ospital sa Gaza Strip na Al-Shifa. Ang mga tao roon tila nakikipagpatintero sa missile. Paniwala ng Israel, may command center umano ang grupong Hamas sa naturang ospital. Ang problema, kapag nasira ang ospital, mapipilay ang paggamot sa mga sugatan. Delikado, kaya libo-libong Palestinian na ang lumikas patungo sa South Gaza. Marami sa kanila may kasamang bata. Sa ngayon, posibleng magkaroon ng mas maraming oras ang mga tao sa Gaza na lumikas. Ayon kasi sa Amerika, pumayag ang Israel na magkaroon ng tactical pause o 4 na oras na tigil putukan araw-araw. Wala pang malinaw na plano na inilalabas tungkol dyan ng Israel. Pero kung ang tuluyang ceasefire ang pag-uusapan, tila suntok pa yan sa buwan, hanggat di raw pinakakawala ng Hamas ang kanilang mga hinostage. Kaugnay nito, handa raw ang armed group na Palestinian Islamic Jihad na pakawalan ang 2 nilang Israeli hostages. Kabilang dyan ang isang babae na di na raw nila kayang gamutin. At ang 12 anyos na batang lalaking si Yagil Yacob na matatanda ang itinampok sa isang animated film tungkol sa gyera sa Gaza. Yun nga lang, maiiwara ni Yagil ang 16 anyos niyang kuya na hinostage din. Sabi naman ng Israel, psychological warfare o pagpapaikot lang ang ginagawa sa kanila ng Hamas at dapat daw nilang pakawalan na ang lahat ng hostage para magkaroon ng totoong ceasefire. Mistulang wildfire naman ang gyera matapos itong umabot pati sa West Bank. Nagtakbuhan ng mga tao roon. 18 Palestinian ang napatay ng Israeli forces sa West Bank, kasama dyan ang 15 anyos na lalaki. Pati ang Lebanon nang hihimasok na rin sa gyera. Sa videong ito, pinasabog ng Israeli military ang target nilang Hezbollah sa Lebanon kahapon. Pati ang militanteng grupo na Houthi ng Yemen, naglunsad din ng ballistic missile sa mga sundalo ng Israel. Walang katiyakan sa ngayon kung kailan matatapos ang gyerang ito. Ang sigurado, hanggat may bakbakan, may namamatay kabilang ang mga inosente. Sa huling tala ng Gaza Health Authorities, lagpas 12,000 na ang namatay na Israeli at Palestinian. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Nasa Pilipinas ulit ang 2 PM member na at Korean actor na si Lee Jun-ho para sa kanyang kauna-unahang fan meet tour dito. Pero bago yan, nakibonding muna siya sa ilang members of the press. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Belenario. After a decade, balik Pilipinas ang award-winning actor at Korean idol na si Lee Jun-ho para sa kanyang first ever solo fan meeting tour. Sa kanyang muling pagtapak sa bansa,
excited ang Korean heartthrob na makabanding ang kanyang fans. So it's been a long time since I've been here, so I want to actually feel the atmosphere, the weather, and the scenes in the Philippines. Ang promise ni Junho, magiging masaya at exciting ang kanyang fan meet sa Mall of Asia Arena bukas. But wait, Junho fans, dahil there's more sa ating Korean oppa, lalo na't isa siya sa mga bigaring Asian star na magpapasaya sa Asian Artist Awards sa Philippine Arena next month. For the fan meeting that I'll be having tomorrow and also the AAA, we'll be having it next month. I'm pretty much excited and that I would like to have more opportunity to visit here more often. I'm making it happen just for the fan meeting tomorrow. It's my first time to have a fan meeting here in the Philippines, so I'm excited to have. Bukod sa pagiging idol, kilala rin sa pag-arte si Junho. Ilan sa kanyang hit series ay Walk the Love, King the Land, at The Red Sleeve, kung saan siya nanalo bilang Best Actor sa Beksang Arts Awards. Historic ito dahil siya ang kauna-unahang idol actor na itinanghal na Best Actor sa prestigious award-giving body. I actually did not expect, and actually this was the project that I did it after the discharge of my military service. It was really thankful for me, very happy, and also it gave me a mindset that I have to do better. Hopeful si Lee Junho na lagi makabalik sa Pilipinas at makapaglibot-libot dito. Pero bago yan, mensahe niya sa kanyang mga taga-suporta. Thank you so much for waiting, and I feel so happy that we could have the moment that we could enjoy together. So I hope we can have a great moment that we could cherish together. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Masisiksikin pa natin ang inyong mga weekend, mga kapatid, dahil ang ilang kapatid shows tulad ng Jack and Jill sa Diamond Hills at Emoji Nation papasok na po sa bagong season. Ang balitaan naman sa Frontline Pilipinas Weekend extended hanggang Linggo. Narito ang report. Balitaan. Malinaw na, di ba? Tawanan. This Sunday. Kulita. Mas kompleto na ang ating weekend trip dahil simula sa Linggo. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyon para sa mga may alam at may pakialam. Ang Frontline Pilipinas Weekend, mapapanood na rin sa Linggo sa parehong oras, 5:30 p.m. Kasama pa rin ang bagong mukha ng weekend balitaan, Jess De Los Santos at Nikki De Guzman. Rayot na katatawanan ang ihahatid naman ng bagong season ng sitcom na Jake Cuenca at Sue Ramirez na Jack and Jill sa Diamond Hills. Simula na rin yan this Sunday pagkatapos ng Frontline Pilipinas Weekend. Tulad niyan. Meron ka nito panganay, bunso, And you got 5 matches! Ang kapatid game show naman for Generation. Magsisimula na rin ng bagong season. At matapos ma-enjoy ang weekend, i-extend ang pagtutok sa Kapatid Network hanggang sa mga susunod pang araw. Lalo na tuwing umaga, makakasama na natin ang bagong makakasalo sa umaga, ang ating newest kapatid, Dimples Romana. Panoorin ang 2-hour special episode ng Good Morning Kapatid sa Lunes, sabay sa kanyang birthday, 9 a.m. dito lang sa TV5. Good morning, kapatid! Mondays through Fridays, 9:30 a.m. Susunod, confidential funds ng OVP at DepEd posible pa raw maibalik ayon sa ilang mambabatas. Senior high student sa Mandaue City iniumpog ang kanyang ex-girlfriend dahil sa selos. At trailer ng inaabangang live-action series ng Avatar, The Last Airbender, inilabas na. Always remember who you are. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Balik bansa na ang 34 na Pilipinong naipit sa bakbakan sa Gaza. Ang isa nating kababayan kasamang umuwi ang asawang Palestino. Live mula sa NAIA sa Pasay, nasa frontline ang balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, bakit 34 lang ang nakauwi gayong 40 Pinoy ang nakatawid sa Rafah Crossing? Cheryl, 3 nga doon sa ating mga kababayan yung nagpaiwan na doon sa Egypt dahil yung kanilang asawa o yung kanyang asawa o yung kanilang tatay din ay Egyptian national. So doon muna sila mananatili sa loob ng 2 hanggang 3 linggo umano ay check muna nila kung magbabago pa ba yung sitwasyon sa Gaza dahil balak nga nilang bumalik. Yung isa naman ay buntis at hindi na pinayagang makabalik pa dito sa Pilipinas. So sinamahan muna siya nung 2 niyang kaanak na Pilipino rin hanggang siya'y makapanganak. Kaninang hapon nga ay dumating na dito sa bansa yung 34 nating kababayang Pilipino na naipit sa bakbakan sa Gaza. Isa sa kanila ay si Isabelita Balala, ang bukod tanging OFW. Sa loob ng 23 years, siya ay caregiver doon sa Gaza. Kwento niya, walang kuryente, walang tubig at wala nang makain doon sa kanilang lugar. Kaya naman, wala na rin siyang balak pang bumalik dahil nga sa trauma na dinala ng gyera sa kanya. May isa pa tayong Pinay na nakausap na si Minerva Saba. Lubos naman yung kanyang pighati dahil hindi nasama sa bansa yung kanyang asawa. Nagkaroon kasi ng problema sa exit permit doon sa Rafah border dahil nga Palestino itong kanyang asawa. May isang Pinoy naman na nasama yung kanyang Palestinong asawa at sila'y lubos na nagagalak dahil ligtas na nga na nakabalik dito sa Pilipinas. Sabi ng Department of Foreign Affairs, pwede itong manatili o pwedeng manatili yung Palestinian spouse sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon at may arrangement, special arrangement na kinonsider itong Department of Foreign Affairs para sabihin na balikbayan nga itong Palestinian national. Kaninang umaga, 42 Pinoy rin yung nakalabas pa sa Rafah border at papunta na sa Cairo, Egypt. May 14 naman na hindi tumuloy dahil nagkaproblema sa exit permit ng kanilang Palestinian na asawa. Patuloy namang kinukumbinsi ng DFA ang 14 na Pinoy na tumawid sa Egypt kahit hindi kasama ang kanilang mga dayuhang asawa. Cheryl, nakausap na natin kanina si DFA Undersecretary Eduardo De Vega at sinabi niya sa atin na bago pa umuwi dito sa Pilipinas, yung ating mga kababayan ay binigyan na sila ng $1,000. Ito ay per family na yung mga umuwi dito. At sabi nga ni Yusek De Vega, sana yung natitira pa natin na mga kababayan doon sa Gaza, which is 53 yung count as we speak, ay makauwi at makumbinsi nila. Yung ilan din doon, yung 14 na hindi nabigyan ng exit permit yung kanilang mga asawa. While yung iba ay ayaw talagang umalis dahil nga nandoon na raw yung kanilang buhay. Sa ngayon, Cheryl, ang pagkukumbinsi ng DFA ay para na rin sa kaligtasan umano ng ating mga kababayan doon dahil ang siste pala sa Rafah border crossing ay by schedule yung ginagawa ng Egyptian government. So, halimbawa ngayong araw ay ibang nationality yung palalabasin, sa susunod na araw ay iba naman at ngayon ngang araw ay mga Pilipino. So yun yung hinahabol. So ngayon, oras talaga yung kalaban nitong gobyerno at yung iba pa nating mga kababayan na nasa Gaza. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Sa ibang balita, kahit isinuko na ni VP Sara Duterte ang kanyang confidential funds, naghahanap pa rin ng resibo ang ilang mambabatas sa ginastos na 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw. Sabi pa ng isang senador, posible pa namang ibalik ang Confi funds. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Hanggat hindi pa final, may tsansa pang maibalik ang tinanggal na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Daraan pa kasi ito sa Bicameral Conference Committee. Pero git ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, maliit na lang ang tsansa nitong maibalik. Theoretically speaking, pwedeng ma-restore, kaya siguro yung mga interesado sa issue na nagbabantay, hanggang dulo ang pagbabantay, even after the BICAM.
Matatanda ang noong nakaraang taon, tinanggal din ang Confi Funds pero naibalik din kalaunan. Paliwanag ni Pimentel, hindi gaya noon. Magkapareho ngayon ang bersyon ng Kamara at Senado pagdating sa Confi Funds. Kaya aksaya lang daw sa oras kung biglang sa BICAM ay ibabalik ang confidential funds sa mga ahensyang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Gate pa ni Pimentel, patunay ang pagsuko ni VP Sara sa kanilang Confi Funds na kaya naman nilang gampanan ang kanilang trabaho nang wala nito. Dapat anya, isuko na rin ng ibang civilian agencies ang kanilang Confi Funds. Di sana yung mga ibang civilian departments, civilian agencies na ma-realize din nila yan. Hindi naman natin primary mandate ang mag-surveillance ng mga tao kasi hindi naman tayo primarily a law enforcement, a criminal law enforcement agency. So sana i-give up na po nila. Ang mga oposisyon naman sa Kamara hindi raw titigil sa paniningil kay VP Sara. Hindi raw niya matatakasan ang hinihinging paliwanag ng taong bayan kung paanong ginastos ng OVP ang 125 million pesos na Confi Funds sa loob lang ng 11 araw. Tingin natin hanggat nagdadrag at hindi talaga sumasagot ang OVP kahit na marami na naging pagkakataon para gawin yon. All the more lang na nakikita ng taong bayan na hindi talaga katiwa-tiwala ang mga opisyal na sobrang atat na humingi ng confidential funds at napapaurong na lang kapag sila ay na-expose. So napilitan na sigurong magdesisyon ng ganito ang Vice President dahil talagang naging mabaho itong confidential funds at talagang inayawan ng taong bayan itong confidential funds. Nauna naman ang naghain ng Makabayan Block ng resolusyon sa komite para imbestigahan ng Confi Funds ng Davao LGU. Gusto rin nilang tuluyan ang alisin ang pagbibigay ng Confi Funds sa mga civilian agencies. Kamakailan, naghain na rin ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng paglilipat ng pondo ng Office of the President para gawing confidential funds ng OVP noong December 2022. Inaasahang magko-convene ang Kamara at Senado sa BICAM sa Disyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ganito kaaga pa lamang pinag-uusapan na po ang mga tambalan para sa 2028 presidential elections. Bakit kaya? Dahil ganito kaaga pa lamang nagbabangayan na ang mga tinuturing na 2028 presidentiables. Ang masugid na Duterte supporter na si Harry Roque tinulak ang tambalang Sara Duterte for President at Amy Marcos for Vice sa 2028 elections. Sa lagay na yan, 5 taon pa bago ang national elections at mauna pa nga ang midterm elections sa 2025. Bakit biglang naungkat yan? Marahil dahil sa kumukomplika mga relasyon sa loob ng pamilya Marcos at sa ngayon lalo pang komplikadong relasyon sa pagitan ng mga Marcos at ng mga Duterte. Mulat sa pool, mahalagang tandaan na si Bongbong Marcos ay hindi na maaaring tumakbo ng second term bilang Pangulo. Kaya't ang pwestong yan ay pag-aagawan ngayon ng mga miyembro ng angkan na maaaring gusto ng continuity o pagbabago. Opo, sa loob mismo ng angkan, merong hindi pagkakasundo sa polisiya. Sino ang alin? Ang panganay na kapatid na si Senadora Amy Marcos halimbawa, ilang beses nang pumalag sa mga polisiya ng kapatid. Pagupo pa lang ni BBM, binasura agad niya ang panukalang magtatayo ng Special Economic Zone sa Bulacan, bagay na tinawag ni Amy Marcos na deeply disappointing. Bilang chairperson din ng Senate Foreign Relations Committee, naging malubhang kritikal din si Amy Marcos sa mga foreign policy decisions ng kanyang kapatid. Mula yan sa pagdagdag ng mga EDCA sites na maaaring gamitin ng US sa Pilipinas hanggang sa pag-provoke daw natin sa China. Sa isang punto, pinagalitan pa ng senadora ang DFA dahil sa patuloy na pagsasampa ng mga diplomatic protests laban sa China dahil sa ginagawa nito sa West Philippine Sea. Pinalagan din ng senadora ang dalawang panukala ng Malacanang, ang RCEP or Regional Comprehensive Economic Partnership Treaty at ang Maharlika Investment Fund. At sa partigulan dahil sa pagtanggal ng Kongreso ng confidential funds ni VP Sara, ang tayari ni Amy ay nasa Vice-Presidente. Sa lahat ng isyong ito, tila tahimik lamang si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabilang dako, ang mga isyong kinukontra ng kanyang kapatid ay mga panukalang galing mismo sa Malacanang.
Ang hindi lang talaga malinaw ay ang posisyon ng Pangulo sa confidential funds ni VP Sara na binawi nga ng Kongreso. Ang Speaker ng House of Representatives at ngayon pinakamatinding katunggali ng Vice Presidente ay si Martin Romualdez, pinsang buo ng Pangulong Marcos at ni Senadora Amy Marcos. Bagamat walang imik ang Malacanang, tanggap rin ng lahat na ang Kongreso ay bihirang kumikilos ng walang sang-ayon ng Malacanang. Sa kanyang huling pahayag, malinaw kung sino ang sinusuportahan ni Amy Marcos. Kahit siya raw ay matira mag-isa, susuportan daw niya si dating Pangulong Duterte at lalo na si VP Sara Duterte. Malalim ang pagkakaibigan ni Amy at ni Sara Duterte. Ang sabi nga ng ilan, para na rin magkakapatid. Kaya't hindi kagulat-gulat na pinalulutang ng mga Duterte supporters ang tambalang Sara at Amy sa 2028. Pero kung sakali, ang kanilang makakabangga ay ang pinsang buo ni Amy na si Speaker Martin Romualdez. Saan si BBM sa lahat ng ito? Bilang Speaker, si Romualdez ang nagsusulong ng legislative agenda ng Pangulong Marcos sa Kongreso. Katunayan, mas madalas makitang magkasama si BBM at si Romualdez kesa ang dalawang magkapatid. Totoong sobrang aga pa para pag-usapan ang 2028. Pero kahit isa't kalating taon pa lamang ang bagong administrasyon, malinaw na bakbakan na ang nangyayari. Sa mga sinasabing ngayon pa lamang ay umaasinda na sa Malacanang. At sinagot ni VP Sara Duterte ang lumulutang na posibilidad ng tambalan nila ni Senadora Amy Marcos. Sa gitna yan ng suportang ibinibigay ng Senadora sa pamilya ng Vice. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. It is true that we are the political family, our political side of our family is going through a rough patch right now. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin sa patuloy na suporta sa kanya ni Senadora Amy Marcos. Sa isang ambush interview matapos ang signing ceremony para sa mga development project para sa Metropolitan Davao, inamin niyang dumaraan sa rough patch sa aspeto ng politika ang kanilang pamilya. Pero nagpasalamat siya sa solidong suporta ng senadora sa kanilang pamilya. Para lang masabtan sa mga tao, lahi ang politika, lahi ang trabaho. Okay? Nagpasalamat ko kay Senator Amy Marcos sa iyang padayon na pagsuporta sa politika sa amo ang pamilya. Bukas ba si VP Sara sa tandem nila ni Senador Amy na pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque? Just like the confidential funds, of next year, the future far too distant. The future is far too distant for us to speculate right now what will happen in 2028. Tumanggi naman magkomento si VP Sara sa pagkakaalis sa pwesto bilang Deputy Speakers ng kanyang mga kaalyadong sina Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Isidro Ungab. Pero nakatataba raw ng puso na tunay na kaibigan ang dalawang mambabatas. But I have a comment as their friend. In politics, we always say that there are no permanent friends and enemies sa politika. And as a politician, it is truly heartwarming if you find another politician who is a true friend. That is why Congressman Sid Ungab and Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo has my full support as a politician and as a friend. Matatandaang isinuko na ni VP Sara ang kanyang confidential funds at tikom ang bibig niya kung isusulong niya ang pagbabalik nito sa mga susunod pang taon. Something that I cannot speculate right now because the next budget will be more than a year pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. What's up mga kapatid? Good start to the PBA season para sa Northport Batang Pier pagkatapos nila talunin ang Terra Firma Jeep 103-108. Lamang ang Terra Firma for most of the game, umabot pa nga ng 10 points. Pero inunti-unti ng Batang Pier na pinangunahan ng kanilang import na si Venky Joyce na nagtala ng 43 points and 10 rebounds. At despite the loss, solid debut naman para sa number 1 pick ng nakaraang draft, 11.6 rebounds and 5 assists in 38 minutes para kay Stephen Holmes. Nagsalita na ang kupunan ng Jurfloor Defenders at sinabing isa-settle na daw nila ang kung ano man ang hindi pa natatanggap ng mga manlalaro. Kinonfirm ni Games and Amusements Board Chairman Attorney Richard Clarin ang statement galing sa Jurfloor Management. Ayon din sa GAB, nakausap na nila ang kupunan bago pa man kumalat ang balita sa social media.
Currently mga kapatid, may joint investigation sila sa pangyayari kasama ang PBL at kung hindi pa mag-settle or hindi pa ma-settle ang kailangan ma-settle within the next few days, kikilos daw pareho ang GAB at PBL. Huwag kayong alis, sports pa tayo mamaya. Susunod, mga dayuhan na sangkot umano sa Pogo operations, nabibigyan daw ng Philippine passport at nakakabili pa ng mga original na birth certificates. Amerikano sa Cebu, bistadong may tanim na mga marijuana sa kanyang kondo. At SUV na konektado umano sa nawawalang beauty queen natagpuang abandonado sa Batangas City. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Kaligtasan ng mga OFW at ang tensyon sa West Philippine Sea. Yan ang ilan sa mga pinag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Nagkataong sa parehong araw kung kailan nambuga na naman ang tubig ang China sa supply boat ng Pilipinas, saka naman nagpahayag ng suporta ang Timor-Leste sa pagpapatupad ng rules-based international law sa West Philippine Sea. Binigyang diin yan ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta na nandito sa Pilipinas para sa 4 na araw na state visit. Sa kanilang joint statement ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang, may inilatag ding suhestyon si Horta para tugunan ang issue sa pinag-aagawang teritoryo. The many suggestions and mechanisms that he brought to light that can be of use to the Philippines when it comes to the challenges that we are presently facing in the issues that are regarding in the South China Sea, or as we refer to it, the West Philippine Sea. Bukod sa West Philippine Sea, nagkasundo rin sina PBBM at Horta na ipagpatuloy ang pag-uusap ng Pilipinas sa Timor-Leste pagdating sa iba't ibang sektor. Kabilang ang posibilidad na magkaroon ng direct flights ang dalawang bansa, pagbuo ng bilateral social security agreement para siguruhin ang kaligtasan ng mga manggagawang Pinoy sa Timor-Leste, pagpapalakas sa kooperasyon sa edukasyon at pagdagdag sa mga exchange student ng dalawang bansa. Bago ito, inimbitahan din ni Horta si Pangulong Marcos na bumisita sa Timor-Leste. Kinilala rin ni Horta ang pagsuporta ng Pilipinas para maging miyembro sila ng ASEAN. You have been among the very first country to support our aspiration to join ASEAN. We have established for ourselves 2025 we should be ready to fully be a member of ASEAN. Samantala, kakausapin bukas ni Justice Secretary Boying Remulla ang isa sa mga matataas na opisyal na kasama sa team ng Timor-Leste na nandito sa Pilipinas. Tatalakayin nila ang tungkol sa kaso ng pinatalsik na si Congressman Arnie Teves. Ang concern ko, the process of bringing Teves home for trial. The possibility of having a mutual legal assistance treaty or an extradition treaty between Timor-Leste and the Philippines. We will discuss it. Sa pinakahuling impormasyon ng DOJ, nasa Timor-Leste ngayon si Teves. Nangihingi rin daw siya roon ng political asylum bagamat hindi napagbigyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi Pilipino pero may Philippine passport at nabibigyan pa raw ng original na birth certificate. Yan ang sinisilip ng Senado sa Philippine Statistics Authority. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Hindi nakalusot sa Senado ang isinusulong na budget ng Philippine Statistics Authority para sa 2024. Pinabawi kasi ng mga senador ang approval nito sa plenaryo matapos masangkot umano sa iligal na bigayan ng birth certificate ang ahensya. Sa plenary deliberations sa 2024 proposed budget, isiniwalat ni Senator Ronald De La Rosa na may mga foreigner na binibigyan ng orihinal na birth certificate galing PSA. Mismo ang NBI pa ang nagkumpirma ng impormasyon na yan. Ang ilan nga sa mga ito, nakuha raw sa mga nakalipas na read sa mga Pogo Hub. And it was confirmed further that these passports were really authentic. So, what made us alarmed is the fact that this involves national security. Dahil, Madam Gusponsor, baka mamaya itong mga
Chinese speaking individuals who are not really Filipinos, baka nagkalat na yung passport doon sa kanila. Ang iba sa mga foreigner, nagpapanggap pa raw na persons with disability para masamahan at magabayan ng ilang kasabwat na Pinoy. Magpapakita pa raw ng government IDs ang mga ito para mabigyan ng passport. Ayon naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, may isang bayan sa Caraga na puro Chinese ang binibigyan. Ang sponsor ng DFA budget na si Senador Loren Legarda, aminadong malaking banta sa national security ang modus. Kasi po kompleto, may birth certificate, may PSA, may NBI clearance, etc. Aalamin din natin sa PSA, nakahapon ng pinasa natin ng budget, aalamin din natin sa BID at sa NBI. Tatawagan ko bukas ang head ng NBI tungkol dito. Maari na lahat ng mga ahensyang to ay may galamay sa mga kumuha ng mga authentic documents. It's not even fraudulent. These are authentic documents. That means there could be pollution. Dahil sa mga revelasyon, naghain ng motion si Majority Leader Joel Villanueva na harangin muna ang budget ng PSA at pagpaliwanagin ang mga opisyal nito. Face value pa lang eh. Hindi na makatagalog, hindi makabisaya, bihasa sa Chinese. Hindi ka pa ba mag-iisip na hakchaw ito, Mr. President? So, again, Mr. President, gusto ko lang sabihin, Mr. President, how many Filipinos, how many of our kababayans are still waiting for their passports? How many of them are asking for help every single day? Pagkatapos itong mga banyaga, ito na mga hindi natin alam kung ano yung mga klaseng pag-iisip mayroon sila, magkakaroon ng Philippine passport. So I just wanted to put on record that it's disgusting, Mr. President, and it's unacceptable. Sang-ayon din dyan si Senator Coco Pimentel at dapat daw tignan ng kakayahan ng PSA sa pagdetect ng fraud. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang PSA tungkol sa issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, sasakyang konektado umano sa nawawalang beauty queen, natagpo ang walang plaka. Babaeng inumpog ng ex-boyfriend niya sa classroom, pinagtanggol ng kanyang kaeskwela. Suntukan sa klase, nasa pulpa sa video. At patikim sa inaabangang live-action adaptation ng Avatar, The Last Airbender, pinusuan ng netizens. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ang mga tanim na marijuana sa loob ng isang condo unit sa Cebu City. Isa ang arestado. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. We have a search warrant for you, sir. You are Mr. William Lee Mattison, sir? Yes. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang condo unit na ito sa Cebu City. Pagmamayari ito ng American National na si William Lee Mattison. Sa loob ng kwarto, kapansin-pansin ang isang portable closet na akalain mong lagayan lang ng mga damit nang buksan ng mga otoridad. Tumambad ang ilang tanim na marijuana na may sariling ilaw pa at source ng tubig. Nagkakahalaga yan na 1,600 pesos. May nakita ring dried kush at marijuana seedlings. Nakumpiska rin ang ilang gamit sa pagtatanim ng indoor marijuana. Agad pinusasan si Mattison. Maharap siya sa reklamong paglabag sa cultivation or culture of plants classified as dangerous drugs. Sa Bacoor, Cavite naman, nakumpiska sa buy-bust operation ang 3,2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 23.3 million pesos. Arestado ang 4 na suspect, nakumpiska rin sa kanila ang buy-bust money at notebook kung saan nakatala ang mga transaksyon. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Natagpuan ang isang abandonadong sasakyan na pinaniniwalaang konektado sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Nakita ang pulang SUV sa barangay Dumuklay sa Batangas City kagabi. At ayon sa mga pulis, dito raw inilipat ang dugo ang katawan ni Camilon na nakita ng ilang testigo. Wala na ang plaka at conduction sticker ng sasakyan. May impormasyon ding burado na ang engine at chassis number nito. Isinasailalim na sa forensic examination ng SUV.
October 12 na huling makitang buhay si Camilon. Mga kapatid, pagkatapos mag-retire ni four-time NBA champion Andre Iguodala, trabaho din agad siya bilang bagong executive director ng NBA Players Union. Pagkatapos ng lampas isang dekada sa executive committee at kung saan marami siyang pinangunahan na business ventures, hindi na nakakagulat ang pag-appoint kay Iggy. Ayon sa National Basketball Players Association, dahil sa experience ni Iguodala, siguradong malaki ang magiging impact niya sa bagong posisyon. Nakilala si Iguodala sa NBA na isa sa mga pinakamaasahang player at nire-respetong leaders sa mga koponan na naglaro siya. Siguradong magagampanan niya ng mabuti ang pagiging executive director. And from the chosen one or basketball prodigy to NBA scoring champion, mako-commemorate ang path ng career ni LeBron James kung saan nagsimula. Ang LeBron James home court na isang museo para kay LeBron at ang kanyang milestones ay magbubukas sa Akron, Ohio sa November 25. Meron pang recreation ng apartment kung saan lumaki si LeBron kasama ang kanyang nanay na si Gloria. Meron ding mga memorabilia galing sa kanyang childhood, high school career at championship runs sa Cleveland, Miami at LA. Well, 21st season na ngayon ni LeBron, mga kapatid, at isa pa din siya sa mga pinaka-effective sa liga. Naglalaro pa nga siya, tinatayo na siya ng museum. Mukhang hindi na makapag-antay ang Akron. It's your sports, Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, suntukan ng mga estudyante sa isang classroom sa Cebu sa Pulsa Video. At ang inaabangang live-action remake ng hit cartoon series na Avatar The Last Airbender naglabas na ng patikim. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Makukumpleto na rito sa bansa ang AI family ng Gimme 5 ng nangungunang noontime show sa bansa na EAT. Ang AI ate ni Atasha Mulak na si Ellen straight from Hollywood sa US. Iuwi na raw ng Pilipinas. Kasama niya pa ang Amboy AI boyfriend na si Brad. Bago sila, nauna nang bumisita sa EAT sina Lola Belen, Papa Ethan, Mommy Josie, Nanny Nina, and si Meg. Ang kanilang homecoming, abangan po bukas, 12 noon. Dito lang po yan sa TV5. Ito naman, may bagong emosyon na ipapakilala ang sequel sa hit Disney Pixar film na Inside Out. At ang much-anticipated live-action remake naman ng cartoon series na Avatar The Last Airbender, may pasilip na rin ang ilang eksena. Narito sa report na ito. Umatake na ang Fire Nation! Natunaw na ang yelo! Always remember who you are. Narito na ang Avatar, The Last Airbender. On point sa hit original cartoon version. Ang live-action remake ng Avatar, The Last Airbender ng Netflix. Bida syempre, ang Canadian-Filipino actor na si Gordon Cormier bilang the Avatar himself, and pinasilip na rin ang iba pa niyang mga makakasama sa kanyang adventure. Nagagampanan naman ni Qiawen Teo, Sokka, played by Ian Owsley, ang Fire Princess si Zuko, na karakter ni Dallas Liu, Suki, na role naman ni Maria Zhang, at ang iba pang Asian Hollywood A-listers. Sa February 22 na ipapalabas ang series sa Netflix. Punta naman tayo sa much-anticipated film. What's happening? Magugulo ang mga emosyon. Orange? Who made the console orange? Do I look orange? Hello? Ah! Oh my gosh, I'm anxiety. Where can I put my stuff? Meet Anxiety, ang bagong karakter na aabangan sa sequel ng pumatok na Disney Pixar film na Inside Out. Sa bagong installment ng pelikula, susubukang ipakita ang dynamics ng ating mga emosyon sa pagpasok ng tao sa puberty. Kaya naman bukod kay anxiety, aabangan din ang iba pang emosyon na ipapakilala ng sure hit film. Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression. What do you mean, we?
Nakaka-proud. Actually, Pinoy Pride kasi yung producer niyan ng Inside Out, Pilipino, si Ronnie Del Carmen, yung isa sa mga creator. At yung sa The Last Airbender, Filipino-Canadian. Wow! Iba talaga ang mga talent. Pinoy. Talent. Pero ang ganda nung diba? dinagdag nila anxiety. Anxiety. Napapanahon. Napapanahon nga naman. Maraming nakakaramdam yan, anxiety. Sa true! Pero wag po kayong ma-anxious dahil 45 days na lang. Pasko na! Anxious din ako doon, yung Christmas tree natin. Asa na? Asa na? Wala Ano yung pa. Christmas tree natin? O bakante. Ayun, yun yung natalaga. Ayun! Pinutol pa kasi yung puno. Diba? 45 days na lang. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Kasama sina MJ Marfori at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Babaw. Happy weekend po sa inyo. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas!